Makalipas ang 10 taon ang mga tao ay patuloy pa din na naghihirap at ito ay dahil sa mga zombie na kanilang kinakaharap. Ang mga tao ay namamatay kada minuto dahil sa mga halimaw o kaya naman mga taong walang puso. Ang mga tao ay pumapatay na lang basta dahil para sa kanila ito ay masaya. Mula sa isang tulay na tahimik at walang kaguluhan, ang ating pangunahing bida ay dito matatagpuan. Habang siya ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo, malalaman naman natin na siya ay 12 taon nang nabubuhay sa mundo. Ayon sa kanya 1 taon na ang system niya sa kanya. Binago din daw ng system ang kanyang buhay simula noong dumating ito sa kanya. Ang ating bida na si Yan Zeng ay biglang nakaidlip sa kanyang biyahe. Nang siya ay may bigla namang nakitang kable sa gitna ng kalsada. Matapos niyang madali ng dahil sa kable, siya naman ay nagawang matamaan nito para mapabagsak mula sa kanyang sasakyan. Mula sa isang loob ng truck, may mga tao naman na mukhang may masamang balak. Ang isang lalaki ay lumabas habang sinasabi na may maganda na naman silang huli ngayon bago pa tuluyang maggabi. Lumabas din ang isang lalaki na may headband at sinasabi na hindi daw talaga siya binibigo ng kable na nasa daan. Habang palapit ang isang lalaki sa ating bida, napansin naman nito ang kasuotan niyang maganda. Naghinala din sila sa kanya na mukhang nanggaling ito sa isang syudad na marangya. Ang isang lalaki ay napansin na walang anumang mayroon sa motorsiklo. Kaya naman ang tumatayong leader nila ay nainis dahil matagal na daw siyang naghihintay dito at nagtitiis. Inutusan niya na din ang kanyang mga kasamahan na putulin na lang sa maraming piraso ang katawan ng ating bataan. Ang lalaking may kakaibang buhok ay nakalapit na sa ating bida at ito ay handa na ding tapusin siya. Ang atake ay himalang hindi tumama kay Yan Zeng at mula naman sa kawalan ay bigla na lamang may nabuo na asul na paghiwa. Matapos maputol ang braso nito habang hawak ang sandata, ang leader naman ay napansin na may gumugulong na bola palapit sa kanya. Ito ay nagulat na parang nakakita ng multo dahil sa kanyang hawak na malaking ulo. Ang grupo ay nagulat at nanlaki ang mga mata dahil ang kanilang kasama ay nawalan na ng hininga. Ang tumatayong leader ay sinabihan si Yan Zeng na nagkunwari lamang daw pala itong patay, kaya naman ngayong pagkakataon tutuluyan na daw nila itong babawian ng buhay. Habang dahan-dahan na naglalakad ang nakatuksido nating bida, ang lalaki naman ay napapaisip at nagtataka kung ano nga daw ba ang nangyari kanina. Bago daw kumilos ang ating bida, tinanong niya din naman kung sila nga daw ba ang pumatay sa grupo na nasa bandang Lapis Road. Matapos ngumiti ng lalaki, sinabi niya namang sila ang pumatay sa grupong tinutukoy ni Yan Zeng. Pinagmayabang niya din na kasama din ang lahat ng kanyang kasama sa pagpatay na kanilang ginawa. Ang mga tauhan ng leader ay masaya dahil nakipagbembangan din daw sila sa mga dalaga bago nila ito nilagutan ng hininga. Ang isang lalaki ay pinagmayabang na mas malupit ang kanyang ginawa dahil isinabit niya daw ang buong pamilya habang pinapanood itong nahihirapan sa kanilang kalagayan. Si Yan Zeng ay napapikit na lang at sinabi na papatayin niya daw sana sila ng mabilis at walang sakit. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit at sinabi na magkakaroon lahat sila ng kamatayang sobrang sakit. Matapos mayabangan ng kanilang leader sa ating bataan, inutusan niya naman na din ang kanyang mga kasamahan upang tapusin na ito ng tuluyan. Ang grupo ay tinadtad ng bala ang ating bida, ngunit ito naman ay kalmado lang at mukhang balak pigilan ang mga balang papunta sa kanya. Ang mga bala ay hindi tumagos sa binata, bagkus ito ay bigla na lang nasira, habang nababawasan naman siya ng 1 health points sa bawat balang tumatama sa kanya. Ang leader ay napanganga dahil sa bulletproof na kasuotan ng ating bida. Naghanda na din ito magpaputok matapos niyang mainis sa kanya. Ang bala ay tumama sa mismong ulo ni Yan Zeng. Habang siya ay pabagsak na, naubusan naman na ng bala ang leader. Tumatawa din ito habang sinasabi na kahit kailan hindi magiging bulletproof ang mukha ng tao. Ang binata ay napigilan ang kanyang pagbagsak habang nagpapakita naman na nagkaroon siya ng 10 health points na damage sa kanyang ulo. Ang grupo ay nagulat at nagtaka dahil paanong buhay pa daw ang ating bida. Si Yan Zeng ay seryoso pa din at sinabing siya naman daw ang gagawa ng pag-atake sa kanilang grupo. Siya ay biglang naglabas ng espada at bigla din ginamit ang kanyang baril sa mga kalaban. Ang bala ay hindi tumama sa grupo at ito ay lumagpas lamang sa kanila. Mula sa kanilang likod ay may lumitaw. Matapos magliwanag ang kinalalagyan ni Yan Zeng kanina, siya naman ay biglang lumitaw sa likod ng grupo. Ang leader ay nagtaka kung saan ito napunta. Ang tauhan naman nito ay nakita sa likod ang binata. Kaya naman ang leader ay nagtaka kung paano ito nangyari. Sinabi niya din na maganda ang pinakita ng ating bida, ngunit wala naman daw itong pinsala. Ang isang tauhan ay nagtaka sa apoy na bumabalot sa kanya, hanggang sa ito ay tuluyan na lang nilamon ng apoy na ikinagulat naman ng leader. Ang lalaki ay nagtataka dahil ang kanyang buong grupo ay bigla na lang nasusunog. Ang leader ay bigla na lang din nag-umpisang masunog. Habang siya ay nahihirapan, ito naman ay humingi ng tulong sa ating bida. Si Yan Zeng ay umalis na matapos niyang ubusin ang grupo. Ang kanyang espada ay kanya nang itinago,
habang ang kanyang salamin naman ay bigla na lang lumitaw sa kanyang kamay. Matapos ang kanyang misyon, sinuot niya na din ang kanyang shades at bigla na ding umalis sa lugar. Gamit ang kanyang kakayahan, in-upgrade niya naman ang kanyang sasakyan gamit ang isang puntos. Ang kanyang motorsiklo ay tuluyan ng mas bumilis. Habang siya ay nasa biyahe, siya naman ay makikitang nagpapatakbo ng motorsiklo sa gitna ng dagat. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan, kung saan ang ating bida ay nakita ng dalawang lalaki at sinabihan siyang isang pulubi, kaya naman umalis na daw ito sa teritoryo ng Fang family. Ang bugbog sarado nating bida ay nagsalita at sinabing matagal na siyang nakakasurvive dito dahil sa mga pagkaing nakikita niya sa gubat, kararating din daw ng dalawang ito kaya naman makapal daw ang kanilang mukha para angkinin ang lugar. Ang lalaki ay may inilabas na bagay sa kanyang bulsa. Matapos itong idikit sa puno, sinabi niya namang teritoryo na ito ng Fang family simula ngayon. Si Yan Zeng ay sinabi namang napakawalang hiya nila dahil pare-pareho lang naman daw silang gustong mamuhay ng tahimik. Siya ay biglang sinuntok na nagawa namang makapagpabagsak sa kanya. Pinaalala din ng lalaki na papatayin na nila si Yan Zeng kapag muli nila itong nakita sa lugar. Ang ating bida ay napaupo at iniisip na halos inaangkin na daw ng Fang family ang lahat ng lugar sa paligid. Kaya naman wala na daw siyang matutuluyan kapag nagpatuloy pa ito. Ang system ay biglang nagparamdam kay Yan Zeng na kanya namang ipinagtaka. Matapos niyang magkaroon ng status window, ang system naman ay nagbigay ng mga kagamitan upang malinisan ni Yan Zeng ang kanyang sarili. Ilang sandali pa, pumunta naman siya sa may sapa at ginamit ito para kanyang maging salamin. Sinabi niya din na wala naman daw mawawala sa kanya kung susundin niya ang mga pinapagawa ng system. Gamit ang kutsilyo pinutulan niya din ang kanyang buhok. Matapos niyang magawa ang misyon, siya naman ay nag-level up at nagkaroon ng 1 point na pwede niyang magamit upang makapag-upgrade ng anumang bagay at sinumang tao. Si Yan Zeng ay napaisip sa kung ano nga daw ba ang kanyang i-upgrade. Ang ating bida ay natandaan na may prutas pa siya sa kanyang bulsa, ngunit ito ay nasira na noong binubugbog siya ng mga kalaban. Dahil siya ay gutom na, pinili niya namang i-upgrade ang dala niyang prutas, ngunit ito naman ay bigla na lang nawala sa kanyang kamay, na kanya namang ipinagtaka. Mula sa kanyang likod ay may punong nagawa siyang limliman, kaya naman bigla na lang din siyang napalingon dito. Si Yan Zeng ay namangha sa kanyang nakita, habang ang system naman ay lumitaw at binigyan siya ng misyon na pumatay ng zombie na makapagbibigay sa kanya ng points. Pinaalala din ng system na makakakuha siya ng mga experience points sa pagpatay ng mga zombie, at kada level up niya ay makakakuha din daw siya ng upgrade point. Ang gabi ay sumapit na. Si Yan Zeng ay namamangha pa din habang siya ay nakatambay sa taas ng puno at kumakain ng bunga nito. Iniisip niya din na magpakabusob muna bago siya pumatay ng mga zombie, ngunit hindi nagtagal nakatulog na ang binata. Siya ay biglang nagising at nakaramdam ng init sa kanyang katawan, napasulyap din siya at nagtataka kung saan nga daw ba nanggagaling ang apoy. Matapos niyang magulat, nakita niya namang nasusunog na ang kanyang puno. Ito ay kagagawa ng dalawang lalaki na muling pinaalala sa ating bida na dapat umalis na siya sa lugar na ito. Ang lalaki ay tumatawa dahil masusunog na daw si Yan Zeng ng buhay dahil sa hindi pagsunod sa Fang family. Ang binata ay nagseryoso at iniisip na hanggat nananatili ang Fang family hindi siya magkakaroon ng payapang pamumuhay, kaya naman sinisi niya ang grupo dahil sa pagpuwersa sa kanyang gumawa ng masama. Ang dalawang lalaki ay nagtaka sa biglaang puno na tumayo dito sa kawalan dahil ang pagkakaalam nila wala naman daw ito kahapon dito. Gamit ang kanyang kutsilyo, si Yan Zeng ay biglang tumalon at sumugod na nagawa namang mahiwa ang isang lalaki. Ang natitirang kalaban ay nagulat sa kanyang nakita, kaya naman naghanda na ito para kunin ang kanyang baril. Habang sumusugod ang binata, nagawa namang makapagpaputok ng lalaki sa kanya. Ngunit ito ay nagawa niya ng masaksak habang nagawa niya din namang mahawi ang baril nito. Ang dalawa ay tuluyan niya ng napatay, habang ang puno niya naman ay tuluyan na ding nasunog. Si Yan Zeng ay muling iniisip na sa wakas na tauhan na siya dahil hindi daw siya makakapamuhay ng payapa hanggat nananatili sa kanyang landas ang Fang family. Dahil sa pagsunog nila ng kanyang puno, susunugin at tatapusin niya na din daw ang buong family tree ng Fang family. Mula sa gitna ng gubat, ang ating bida ay nag-umpisa ng pumatay ng mga zombies. Ang ating bida ay nakakuha ng mga kasuotan mula sa kanyang pagpatay sa mga zombie. Mula sa item drop nakakuha din siya ng bala ng kanyang pistol na nakuha niya sa lalaking napatay niya kanina. Iniisip din ni Yan Zeng na mukhang mas napadali ang pagtalo niya sa mga zombie ngayong pagkakataon. Ang ating bida ay isa ng level 3, matapos pindutin ang kanyang nasa system, nagawa niya na din namang maisuot ang mga kasuotan niyang natanggap kanina mula sa item drops ng mga zombie. Si Yan Zeng ay napansin ang kanyang tatlong natitirang upgrade points. Kaya naman mas maganda daw kung gagamitin niya ito para mag-level up siya.
Ayon sa ating bida, hindi lang daw normal na zombie ang meron sa mundong ito, dahil meron din daw na mga zombie na napakalalakas na meron ding iba't ibang abilidad. Ayon sa kanya, hindi daw sapat ang kanyang hawak na pistol ngayon upang makapatay ng mga malalakas na zombie. Matapos niyang ma-upgrade ang kanyang pistol, napansin niya namang hindi nagbago ang itsura nito. Mula sa hindi kalayuan siya ay nakarinig ng putok ng baril. Habang natatakot ang lalaki, ito naman ay pinatay ng isang lalaki na si Hatu, isang mersenaryo na nagtatrabaho para sa Fang family. Sinabi niya din sa bangkay na sayang lang ang bala niya sa kanya dahil sa napakawalang kwenta nito. Ang kasamahan niya ay tinanong kung anong gagawin nila sa babae. Habang umiiyak at nanginginig sa takot ang dalaga, si Hatu naman ay lumingon ng may masamang aura at sinabing kailangan nilang alagaan ng mabuti ang dalaga. Si Yanzeng ay nakarating na sa lugar kung saan niya narinig ang putok ng baril. Ang ating bida ay napansin ang kanilang mga sandata at kung ilan sila sa lugar. Base sa kanyang level at passive ng kanyang pistol, kakayanin niya daw na ubusin ang mga kalaban. Si Hatu ay lumapit sa dalaga at tinanong kung siya nga daw ba ang gusto ng dalaga na magtanggal ng kanyang kasuotan. Habang umiiyak ang babae, si Hatu naman ay pilit pinaghuhubad ang babae at sinasabing ngayon lang daw ulit siya nakakita ng kasing ganda nito. Ang ulo ni Hatu ay bigla na lang sumabog, habang ang mga tauhan naman nito ay pinagbabaril na din ng walang iba kundi ang ating bida. Siya ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa at pinapatay isa-isa ang mga kalaban. Matapos maubusan ng bala, siya naman ay mabilis na naglagay ng panibagong magasin. At muling pinagbabaril ang mga bumagsak na kalaban. Ang binata ay lumapit sa dalaga at nagtangka niya itong hawakan. Ang babae naman ay namula at nagtataka sa ginagawa ng ating bida. Dahil sa gwapo at siya naman daw ang nagligtas sa kanya, iniisip niya naman na pagbigyan ang ating bida na makascore sa kanya. Ang system naman ay biglang sumingit at nagbigay ng misyon na iligtas ang dalaga na nagkakaroon ng 2 puntos. Si Yanzeng naman ay nagtaka kung bakit meron pa din ang misyon na ito dahil sa kanyang pagkakaalam patay na daw ang lahat ng kanyang kalaban dahil siniguro niya na daw ulit na pinatay ang mga ito kanina. Ang ating bida ay nanlaki ang mata dahil sa nakita niyang ekspresyon ng dalaga. Mula sa kanyang likod ang ulo ng isang nilalang ay nagsimulang bumalik sa dati. Si Hatu ay biglang nabuhay at nagkaroon ng kakaibang mukha, habang sinasabi na napakaganda ng kanyang pakiramdam magkaroon ng bala sa ulo. Inamin din ni Hatu na naging pabaya siya, ngunit ngayong pagkakataon papatayin niya na daw ang ating bida. Ang dalaga naman ay nanlaki ang mata at tila natatakot sa kanyang nakikita. Ito ay napansin ni Hatu at sinabing hindi niya pa pinapakita ang tunay na nakakatakot, kaya naman huwag pa daw silang matakot. Habang nakangiti ang mukhang puwet na zombie, ang babae naman ay pinipigilang sumuka, ngunit ito ay hindi niya na napigilan. Dahil sa nakakadiring mukha ng halimaw ang dalaga daw ay nahilo at hindi ito kayang tignan. Si Hatu ay bumuelo na at siya ay mabilis na nawala sa kanyang kinaroroonan. Ang kamao nito ay biglang lumitaw sa ating bida na agad namang natamaan ng suntok. Si Hatu ay nagmayabang at sinabing isang suntok lang daw ang inaabot ng mga tao sa kanya. Ito ay bigla na ding inabot ang babae, ngunit siya ay nagulat dahil hindi niya mahugot ang kanyang braso sa loob ng sasakyan. Matapos niyang lumingon sa loob, nagulat naman ang pangit na halimaw dahil imposibleng mangyari daw ang masangga ang kanyang suntok. Ang ating bida ay sinipa ang pangit na nagawa namang makapagpatilapon sa kanya sa malayo. Habang siya ay tumatayo, nagtaka naman siya kung paano naging napakalakas ng isang tao. Hindi din daw siya amoy zombie soldier, kaya naman sumasakit na daw ang kanyang ulo kung ano nga daw ba talaga ang nangyari. Si Yanzeng ay bigla na lang nawala na kanyang ipinagtaka. Pati ang babae ay lumingon at hinanap ang ating bida, ngunit wala din daw siyang idea. Ang binata ay biglang lumitaw sa kawalan at tinutukan ng pistol ang kalaban, habang tinatanong kung ano ang sinasabi ni Hatu na isang zombie soldier. Dahil sa kanyang kaba, agad namang sinabi ni Hatu na ang mga zombie soldiers ay isang nilalang na pinagsamang DNA ng violent zombie sa tao. Si Hatu ay naghahanda ng malakas na puwersa sa kanyang kamay, habang gumagawa siya ng distraksyon sa mga pagsagot niya ng tanong ni Yanzeng. Tinanong din ng ating bida kung sino ang nag-imbento ng mga zombie soldiers, kaya naman sinabi ni Hatu na ito ay walang iba kundi si Fang Wenying na isang head scientist ng Fang family. Ang mukha ng ating bida ay muling nadismaya matapos niya muling marinig ang Fang family. Napansin niyang naintriga si Yanzeng sa kanyang mga sinasabi, kaya naman ididistract niya pa daw ito ng kaunti hanggang sa matapos na ang kanyang paghahanda sa ataking kanyang gagawin. Siya ay bigla na lang binaril ng ating bida na ipinagtaka naman ni Hatu. Habang siya ay bagsak iniisip niya namang napakadaya na ng mga kabataan ngayon na makipaglaban. Si Hatu ay buhay pa at nagdesisyon na huwag nang gumalaw at magkunwari na lamang napatay upang mabalikan niya daw ang ating bida sa susunod. Si Yanzeng ay nagpatuloy sa kanyang pagpapaputok at muling tinadtad ng bala si Hatu. Ang ating bida ay nainis matapos muling marinig ang Fang family,
kaya naman pinagbabaril niya si Hatu hanggang sa nakarami na siya ng magasin na nauubos. Ang dalaga ay napansin ang ginagawa ng binata, kaya naman iniisip niyang nakakatakot ang taong ito. Hindi nagtagal ang misyon ng ating bida ay natapos na, at siya naman ay kumalma na din dahil sa nakita niyang nag-level up na naman siya. Ang isang points ay ginamit niya upang makapag-level up siya. Si Yan Zeng ay level 4 na, nagkaroon din siya ng skill na points recycle na may kakayahang ibalik ang kanyang points matapos niyang makapag-upgrade ng kanyang napili, at ang skill na ito ay may cooldown na 24 hours. Ang babae ay napatingin sa kung saan sa pagtataka kung ano nga daw ba ang tinitignan ni Yan Zeng kanina. Ang ating bida ay nagsimulang kunin ang mga baril at armor ng mga kalaban, habang sinasabi nitong umalis na ang dalaga dahil ligtas na siya. Ang babae ay biglang sinabi sa ating bida na gusto niyang kunin na escort ang binata. Si Yan Zeng ay tumanggi sa alok ng babae, habang iniisip na mas gusto niyang pumatay ng mga zombie at makapagpa-level up ng mabilis para makapaghanda sa kanyang mga plano. Ang ating bida ay umalis na at nagpaalam, ngunit siya ay biglang nainis dahil ang dalaga ay kumapit sa kanya at nagmamakaawang samahan siya nitong makauwi sa kanila. Sinabi ng dalaga na nag-aalala siyang makakita muli ng zombie habang pabalik siya sa kanila. Village chief din daw ang kanyang tatay, kaya naman huwag daw itong mag-alala, dahil babayaran naman daw siya ng tamang presyo. Ang system ay biglang lumitaw at nagbigay ng misyon para samahan ang babae para makauwi sa kanilang village. Dahil sa reward na kanyang matatanggap, siya naman ay pinindot ang yes para matanggap ang misyon. Ang eksena ay nalipat sa tambakan ng mga sirang sasakyan. Nagtaka din ang babae kung bakit nga daw ba sila nandito, dahil nasa kabilang direksyon daw ang papunta sa kanilang village. Ang ating bida naman ay sinabi na naghahanap siya ng kanilang sasakyan. Sinabi naman ng dalaga na sira na ang lahat ng sasakyan na nandito dahil 10 taon na daw walang gumagamit sa mga kotse. Hindi nagtagal ang binata ay nakita na ang kanyang hinahanap. Matapos makapunta sa kotse, sinabi niya namang magandang sasakyan ito na ipinagtaka naman ng dalaga. Ang babae ay nagkunwaring bulag dahil hindi niya daw makita ang makina ng sasakyan. Si Yan Zeng ay natawa sa ginagawa ng dalaga. Ngunit matapos niya itong hawakan, ito naman ay nagkaroon ng matinding liwanag. Ang babae ay nasilaw sa tindi ng liwanag, ngunit habang nawawala na ang liwanag, siya naman ay biglang nagulat dahil naging bagong kotse na ang sasakyan. Ang dalaga ay hindi naniwala sa kanyang nakikita at sinabing isa lang ilusyon ang bagay na ito. Ilang sandali pa, sila ay nasa gitna na ng biyahe. Ang babae ay patuloy na mamangha dahil kahit ang mga tao sa Dawn City ay bibihira lang daw ang may kotse. Ngunit ang ating bida ay para daw isang magician dahil sa nagagawa niya na maging magandang kotse ang mga sasakyan na sira. Dahil sa mga nagagawa ng ating bida, sinabi naman ng dalaga na mukhang hulog ng langit ang ating bida para iligtas sila. Si Yan Zeng naman ay sinabing hindi siya isang bayani o kung anuman dahil isa lang din daw siyang tao na masyadong nainis sa mga ginagawa ng Fang family. Mula sa loob ng kotse ang babae ay nagpakilala bilang Xiaoqi, habang ang ating bida naman ay nagpakilala na din sa babae. Mula sa kanilang side mirror may nakikitang may malaking bato ang parating na agad namang napansin ng binata. Agad din siyang napaliko para makaiwas, habang ang babae naman ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Ang malaking bato ay nagawa nilang maiwasan. Napalingon din ang babae sa likod at napansin ang isang violent zombie na isang nilalang na nababalutan ng bato. Ang zombie ay nagsimulang ibato pataas ang bato at ito naman ay bigla niyang hinampas papunta kanila Yan Zeng. Ang ating bida ay nagsimulang iliko ang sasakyan, kaya naman muli na namang naiwasan ng binata ang pag-atake. Si Xiaoqi ay sinabi na madalas daw makita ang halimaw na yon dito. Si Yan Zeng ay nagalit at tinanong kung bakit ngayon lang ito sinabi ng dalaga. Ang babae ay humingi ng tawad at sinabing ngayon niya lang natandaan ang tungkol sa halimaw. Sinabi ni Yan Zeng na kailangan nilang gumawa ng paraan dahil hindi daw nila palaging maiiwasan ang malalaking bato. Napansin niya din na may dalawang magkahiwalay na daan, kaya naman tinanong niya ang dalaga kung saan sila dadaan. Sinabi ng dalaga na sa kanan sila dadaan, medyo malubak din daw dito na magagawa silang mapabagal. Tinanong ng ating bida kung anong meron sa kaliwa, ngunit ang babae naman ay sinabing huwag silang dumaan dito dahil sira na daw ang tulay sa daanang ito. Ang ating bida ay nakaisip ng paraan at nagsimulang magpatakbo ng mabilis papunta sa kaliwang direksyon. Ang babae ay nagtaka kung bakit sila dumaan sa kaliwa. Si Yan Zeng ay sinabing magpapakamatay na silang dalawa, kaya naman ang dalaga ay nagsimulang mataranta at sinasabi ibaba na siya dito ng binata. Ang ating bida ay napangiti at sinabing huwag mag-alala si Xiaoqi dahil ligtas niya daw itong iuwi sa kanila. Mula sa kanilang likod ang zombie ay muling nagpakawala ng 3 malalaking bato. Ito ay nagawa nilang maiwasan habang sila naman ay malapit na ding makarating sa tulay. Sila ay malapit ng mahulog sa tulay habang sumisigaw ang dalaga ng malakas. Ang ating bida naman ay kumpiyansang nakangiti lamang.
Matapos niyang hawakan ang tulay, nagawa niya naman itong mabuo ng paunti-unti. Ang tulay ay tuluyan ng naging brand new at ligtas ng nakakatawid ang kanilang sasakyan. Si Xiaoqi ay muling namangha sa ating bida, ngunit si Yanzeng ay bigla namang nagbago ng direksyon at ito ay kinaharap ang violent zombie. Ang babae ay muling kinabahan sa ginawa ng ating bida at sinabing baliw daw talaga siya. Si Yanzeng ay hinamon ang halimaw na tamaan siya nito, kaya naman ito ay naghanda at handa ng patamaan ang binata. Ang zombie ay biglang nawala sa balanse na kanya namang ipinagtaka. Ang tulay ay biglang nasira, dahilan para tuluyan ng mahulog ang violent zombie. Gamit ang kanyang points recycle na abilidad, ang points naman na kanyang nagamit ay muling bumalik sa kanya. Si Xiaoqi ay nagulat dahil nagawa daw ng ating bida na mapatay ang violent zombie ng napakadali at sa kakaibang paraan. Si Yanzeng naman ay sinabing hindi nadagdagan ang kanyang XP bar, kaya naman buhay pa daw ang zombie. Ang dalaga ay nagtaka sa sinabi ng ating bida. Ngunit ito naman ay muling binilisan ang takbo at sinabing ihahatid niya na si Xiaoqi ng mabilisan sa kanila. Ayon sa dalaga may kanya-kanyang activity reach ang mga violent zombie, nagagawa daw nila itong maiwasan, kaya naman kahit papaano nakakalabas daw sila para maghanap ng mga supplies. Tinanong ni Yanzeng kung hindi daw ba kinukuha ng Fang family ang kanilang mga nahahanap na supplies. Ayon sa dalaga kinukuha daw nila ito sa kanila, ngunit nag-iiwan daw ito ng mga 20% mula sa kanilang nahahanap na supplies. Ang ating bida naman ay muling nainis dahil sa laki ng kinukuha ng Fang family sa kanila. Muling sinabi ni Xiaoqi na kapalit ng kanilang kinukuhang resources, nag-iiwan daw ang Fang family ng mga tauhan para bantayan sila sa mga zombie attacks. Si Yanzeng ay naintindihan na ang kanilang sitwasyon at sinabing hindi na siya nagulat na ginagawa ito ng Fang family. Ang ating bida ay may makakasalubong na mga sasakyan, habang ang dalaga naman ay sinabi na ito ay isang Fang family fleet. Ang dalawang kotse ay nagkasalubong, habang ang lalaki naman ay may napansin dahil ang ating bida ay may masamang tingin sa kanya. Napamura din ang lalaki dahil sa natanggap niyang masamang tingin sa ating bida. Ang lalaking ito ay si Fang Su, isang miyembro ng Fang family. Sinabi niya din na balikan nila ang lalaki dahil tumingin ito ng masama sa kanya. Ang isang babae naman na si Olsen ay sinabing marami pa silang pupuntahan para kolektahan ng supply, kaya naman hindi daw sila pwedeng pumunta sa kung saan-saan. Sa ganda ng sasakyan ng kanilang nakasalubong malamang mataas din daw ang katayuan ng taong ito. Si Fang Su naman ay nainis sa dalaga at sinabi na mukhang tinuturuan siya nito ng kanyang gagawin. Si Olsen naman ay pinaalala na may date pa ang lalaki sa isang magandang artista, kaya naman mahirap na daw kung malalate sila sa pag-uwi. Si Fang Su ay muli naman naging masaya at sinabihan ang kanyang mga kasama na bilisan na nila ang kanilang ginagawa. Ang dalaga naman ay napatingin sa bintana habang iniisip na isang tanga si Fang Su. Ang ating bida ay nakarating na sa mga container. Mula rito may isang matanda na lumabas dahil sa pagtataka kung ano ang ingay na kanyang naririnig sa labas. Si Xiaoqi naman ay biglang sumigaw at tinawag ang kanyang lolo. Ang kanyang lolo at mga tao sa kanilang lugar ay masaya dahil sa muling pagbabalik ni Xiaoqi. Ang dalawa ay nag-iyakan dahil sa pag-aakala ng matanda na patay na ang kanyang apo. Si Xiaoqi naman ay sinabing ayos lang siya, ngunit ang kasama niyang lalaki ay namatay na. Pinakilala niya din ang ating bida na nagligtas sa kanya at naghatid dito. Nangako din daw siya sa binata na bibigyan nila ito ng kanilang treasure. Si Yanzeng naman ay kumaway din sa kanila. Habang inaantok ang binata, ang matanda naman ay sinabing kinuha na lahat ng Fang family kanina ang kanilang mga nakatagong treasures at resources. Ang ating bida ay biglang naging seryoso matapos marinig ang usapan ng dalawa. Ilang sandali pa, ang dalaga ay lumapit kay Yanzeng at sinabi na wala silang maipambabayad sa kanya. Kaya naman habang siya ay namumula, tinanong niya naman ito kung tumatanggap daw ba siya ng ibang bayad. Matapos ang kanyang misyon, ang ating bida naman ay hindi na daw tatanggap ng bayad sa kanya. Sabihin na lang daw ng dalaga kung saan siya makakakita ng maraming bilang ng mga zombie. Si Xiaoqi naman ay itinuro ang direksyon ng kabundukan at sinabing kalahating oras mula rito makakarating na ang ating bida sa grupo ng maraming zombie. Habang sinasabi na delikado dito dahil may violent zombie sa lugar, ang ating bida naman ay biglang lumapit ng napakalapit at sinabing siya na ang bahalang umubos sa mga zombie. Habang nahihiya at namumula ang dalaga, sinabi niya din naman na si Yanzeng na ang bahalang umubos sa mga zombie. Ang ating bida ay nagkaroon ng misyon na ubusin ang mga zombie malapit sa bundok. Masaya din siya matapos niyang mapagtanto na pwede siyang magkaroon ng misyon kapag may pinagawang misyon ang ibang tao sa kanya. Ang ating bida ay paalis na sa lugar. Habang ang dalaga naman ay malaki ang tiwala na magagawang maubos ng ating bida ang mga zombie sa lugar. Ang lolo ni Xiaoqi ay tinanong kung ano ang magiging pangalan ng kanyang magiging apo, ngunit bigla naman siyang napatakbo palayo at sinabing nakakahiya ang tanong ng kanyang lolo. Matapos niyang makalayo nagsabi naman si Xiaoqi ng pangalan.
Ngunit ang kanyang lolo naman ay biglang nagalit dahil nagbibiro lang daw siya sa sinabi niya kanina. Ang ating bida ay pinagmasdan ng matanda umalis at sinabing napakalakas ng loob nito dahil kahit ang guard teams ay takot pumunta sa lugar na balak niyang puntahan. Matapos makarating sa lugar, siya naman ay nagsimulang maglakad papunta sa loob ng kabubatan. Gumamit din siya ng 1 point para makapag-level up, kaya naman ang binata ay naging level 5 na. Nagkaroon din siya ng passive na pwede niyang makita ang levels ng kanyang mga target sa paligid. Nagkaroon na din siya ng health points bar upang dito niya makita ang mga damage na kanyang matatanggap. Si Yanzeng ay napansin na mukhang magiging zombie pa din siya kapag nagawa siyang makagat o makalmot ng mga zombie. Iniisip niya din na malamang magkaroon siya ng anti-venom zombie kapag nagpatuloy siyang mag-level up. Mula sa isang sulok ang mga zombie ay palapit na sa ating bida. Nakita niya din ang mga levels nito dahil sa kanyang passive skill. Si Yanzeng ay mabilis nang kumilos at hiniwa ang mga zombie. Ang ating bida ay muling nag-level up at nakatanggap ng 1 point. In-upgrade niya na din ang kanyang pistol, at ito ay nagbago na din ng itsura matapos niya itong ma-upgrade. Mula sa kanyang likod may parating na sibat, at ang ating bida naman ay biglang nawala sa kanyang balanse. Matapos muling masalo ang kanyang kutsilyo, si Yanzeng naman ay nasilayan ang gumawa ng pagbato ng sibat, at iniisip na napakalakas ng puwersa nito. Ang panibagong violent zombie ay nagpakita. Ito ay isang babaeng zombie na maskulado na isang level 5 na may pangalang Gloria. Si Yanzeng naman ay kinabahan dahil ngayon lang daw siya nakakita ng violent zombie na may pangalan at mukhang malakas din daw ito. Matapos paikutin ang kanyang sandata, ang zombie naman ay biglang bumuelo at ito ay ibinato na din ang kanyang sibat papunta sa ating bida. Ang ating bida ay naiwasan ng sibat. Sa lakas ng puwersa ng sibat ito naman ay biglang tumagos sa puno. Ang ating bida ay nagpaputok ng baril na nagawa namang masangga ni Gloria. Matapos mapansin ang pinsala na gawa ng baril, siya naman ay biglang kumilos para maiwasan ang mga bala. Ang ating bida ay nakitang nagtago ang zombie sa likod ng puno. Iniisip din ni Yanzeng na matalino ang zombie, dahil hindi lang ito basta nakikipaglaban sa kanya, dahil marunong daw itong mag-adjust sa sitwasyon at gumawa ng paraan. Mula sa likod ng isang puno, may sibat namang kumurba pasugod sa ating bida. Dahil sa kakaibang pagkilos ng sibat, ang ating bida naman ay nagulat. Nasangga ng binata ang sibat. Ngunit ito naman ay nasira ang kanyang sandata at nagawang mapatalsik ang ating bida. Dahil sa kanyang natanggap na pinsala, nabawasan naman siya ng 30 health points. Habang tinatanggal niya ang sibat sa kanyang katawan, si Gloria naman ay muling naghahanda para umatake. Ito ay napansin ng binata, kaya naman kumilos siya ng mabilis. Ang babaeng zombie ay muli na namang umatake. Napansin ni Yanzeng na gusto gumawa ng kalaban ng prediction para matamaan siya. Kaya naman siya ay biglang nag-iba ng direksyon at sumugod sa zombie. Ang ating bida ay nagpaputok sa ibang direksyon, at ito naman ay biglang nag-ricochet na napansin naman ni Gloria. Ang binata ay sumisilip at iniisip na kung natamaan niya nga daw ba ang kanyang target. Matapos sumilip sa kinaroroonan ni Gloria, nakita niya namang wala na ito at napagtantong tumakbo na ito. Si Yanzeng ay sinundan ang dugo na bakas ng kanyang kalaban hanggang siya ay makarating na sa lungga ng zombie. Ang ating bida ay napansin na mukhang hanggang sa dulo ng kuweba ang tirahan ni Gloria. Ilang sandali pa, siya ay may napansin na 3 bagay. Ang isa dito ay isang Olympic gold medal, habang ang isa naman ay isang litrato ni Gloria kasama ang isang bata noong tao pa siya. Si Yanzeng ay nagulat sa mga bagay na kanyang nakita, at iniisip na mukhang may alaala pa si Gloria noong isa pa siyang tao. Mula sa kanyang likod ang zombie ay handa na siyang tapusin, ngunit ang dalawa ay biglang nagkasabayan. Silang dalawa ay kumilos ng mabilis sa lugar habang sila ay naglalaban at sinusubukang patayin ang isa't isa. Ilang sandali pa, silang dalawa ay nagawa ng mapigilan ang pagkilos ng isa't isa. Ang babaeng zombie na may maraming pinsala ay nagagalit, habang si Yanzeng naman ay nagtaka kung bakit parang mas lumakas ang kanyang kalaban. Napaisip din siya na kung ito daw ba ay dahil sa paghawak niya ng litrato kanina nang walang paalam. Mula sa kawalan ay may isang bata ang tumatawag ng tulong, na ikinagulat naman ni Gloria. Siya ay bigla ding kumilos ng napakabilis at tuluyan ng iniwan ang kasalukuyang laban. Ang ating bida naman ay tinutukan ng baril ang zombie, ngunit nagpasya siyang hindi ito paputukan kundi sundan na lang muna ito. Mula sa gitna ng kagubatan, may isang kotse ang umaandar. Si Gloria ay agad nakita ang sasakyan at nakitang may maliit na kulungan sa kotse. Mula sa kulungan na nabalutan ng tela, ang boses naman ng bata ay maririnig habang tinatawag ang kanyang nanay na si Gloria. Ang babaeng zombie ay pilit inaabot ang pinanggagalingan ng boses, habang ito naman ay nakangiting marinig ang boses ng kanyang anak. Ang sasakyan ay biglang bumilis sa pagtakbo, na ipinag-alala naman ni Gloria, kaya naman bigla niya na lang itong hinabol ng mabilis. Mula sa base nila Shauki, may dumating na mga sasakyan,
Ito ay ang grupo ni Fang Su na bigla namang tinutukan ng baril ang mga residente ng lugar. Si Fang Su ay nagsalita at tinanong sila kung nasaan na ang ating bida dahil ninakaw daw nito ang kanyang sports car. Si Xiaoqi ay nadismaya sa sinasabi ng lalaki dahil sa pag-aangkin nito ng hindi niya naman pagmamay-ari. Si Fang Su ay naubusan na ng pasensya, kaya naman ito ay nainis dahil late na daw siya sa kanyang date dahil sa paghahanap nito sa kanyang sports car. Hindi nagtagal may dumating na sasakyan sa lugar. Habang naglalakad si Fang Su sa sasakyan, sinabi niya naman na tama lang ang pagdating nito. Matapos niyang hawakan ang tela, sinabi niya naman na may ipapakita siya sa mga residente ng lugar. Matapos hilahin ang tela ng kulungan, makikita naman mula sa loob ng kulungan si Gloria habang niyayakap ang anak nito. Sila Xiaoqi naman ay nagulat at napansin na ito daw ang nakakatakot na zombie na umatake noon sa kanilang base. Si Fang Su ay muling nagsalita at sinabing ibabato niya si Xiaoqi sa loob ng kulungan kapag hindi pa nila sinabi kung saan niya matatagpuan ang ating bida. Ang mga tao naman sa paligid ay natatakot at natahimik dahil hindi nila alam ang kanilang gagawin. Mula sa kanyang telepono sinabi niya naman sa sniper na paputukan nito ang sinumang gumalaw ng hindi maganda sa mga residente. Mula sa telepono ang dugo ay makikita dahil ang ating bida ay pinatay na ang sniper. Si Fang Su ay sinabing magsalita ang sniper kapag narinig siya nito, kaya naman ang ating bida ay tuluyan ng kinuha ang posisyon ng sniper at sinabing susundin niya ang pinag-uutos ni Fang Su. Ang isang lalaki ay tinutulak papunta sa kulungan si Xiaoqi at sinabing babarilin niya ang babae kapag hindi ito naging masunurin. Ang lalaki ay biglang sumabog ang mukha, naging alerto din ang natitirang tauhan, habang si Fang Su naman ay nagsimulang magtago sa likod ng kotse. Ang mga tauhan na kalaban ay paisa-isang pinatay ng ating bida dahil ang bala ng kanyang sniper ay nagagawang tumagos sa kotse. Si Fang Su ay mabilis tumakbo papunta sa kotse habang iniisip na nagawang maagaw ng kanilang kalaban ang pwesto ng kanilang sniper. Habang siya ay naghahandang patamaan si Fang Su, may nakita naman siyang pampasabog na parating sa kanya. Ang ating bida ay naalerto at agad namang nakalayo mula sa pagsabog. Habang pababa ang ating bida sa burol, siya din naman ay nagpapaputok at nagawang matamaan ang side mirror ng kanilang sasakyan. Habang nagagalit at natataranta, inutusan niya naman ang kanyang kasama na bilisan itong magpatakbo. Ang sasakyan ay mabilis nang umandar at nagsimula na din na makalayo sa lugar, habang ito naman ay nakakaiwas mga pagbaril ng ating bida. Ang kanyang relo naman ay biglang tumunog at nagpapakita ng warning. Si Fang Su ay kinabahan dahil ang bomba sa maliit na zombie ay sasabog na daw sa loob ng 5 segundo. Habang magkasama ang dalawa sa loob ng kulungan, ang batang zombie naman ay tinawag na mama ang kanyang nanay. Mula sa loob ng kulungan maririnig ang pagsabog at ito naman ay nagawang mapaglaho ang kanyang anak. Si Gloria ay nagulat na may halong lungkot na nararamdaman. Hindi nagtagal siya ay naging seryoso at ginamit nito ang kanyang abilidad habang siya naman ay bakas na ang sobrang galit sa kanyang mukha. Si Gloria ay madali lang sinira ang kulungan, kumilos din siya ng mabilis at hinabol ang sasakyan ng kalaban. Gamit ang kanyang abilidad, nakita niya naman ang sasakyan sa likod ng burol. Gamit ang kanyang kapangyarihan siya ay naglabas ng sibat sa kawalan at naghanda ng magpakawala ng atake. Si Gloria ay muling ibinato ang kanyang sibat na may panibagong itsura ngayong pagkakataon. Ang sibat ay kumurba at sinundan ang kotse ng kalaban. Si Fang Su ay nainis dahil sa pagkamatay ng batang zombie, hindi na daw nila makokontrol si Gloria. Sa kanilang likod ay may napansin siyang sumusunod na bagay sa kanila, at ito ay ang sibat ni Gloria, na nagawang mapasabog ang sasakyan ni Fang Su. Ang sibat ay tumalsik matapos ang pagsabog, at ito naman ay nasalo ng ating bida. Dahil sa lakas ng pag-atake ni Gloria, napagtanto naman ng binata na pinagbigyan lang siya ni Gloria kanina. Napagtanto din Yan Zeng na patay na si Fang Su dahil sa ginawa nitong kalokohan. Ang ating bida ay naalerto at bigla na lang tinutukan ng baril si Gloria. Ang binata ay iniisip na huli niya nang napansin si Gloria, kaya din daw siya nitong patayin. Ngunit siya ay nagtaka kung bakit hindi niya ginawa. Ang zombie ay hinawakan ang baril ni Yan Zeng at sinabing pagbayarin niya ang mga kalaban. Habang nagugulat ang ating bida sa sinasabi ni Gloria, muli namang sinabi nitong tapos na siyang maghiganti. Siya ay biglang umatake gamit ang sibat na lumalabas sa kanyang kamay. Habang ang ating bida naman ay wala nang nagawa kundi ang paputukan si Gloria. Ang babaeng zombie ay tuluyan ng namatay, habang ang binata naman ay iniisip na pinilit siya ni Gloria para patayin siya. Habang naglalaho si Gloria, sinabi naman ng ating bida na tatandaan niya ang sinabi nito sa kanya, dahil pagbabayarin niya daw talaga ang Fang family sa mga ginagawa nitong pagpapahirap sa mga tao. Ang misyon ni Yan Zeng ay natapos na, at siya ay nakatanggap din ng napakaraming reward ngayong pagkakataon, katulad ng mga abilidad ni Gloria pati na din ang sandata nito na sibat. Ilang sandali pa, ang ating bida ay nag-iwan na ng mga sandata para kanila Xiaoqi, upang maprotektahan nila ang kanilang sarili. Habang paalis ang binata,
ang dalaga naman ay tinanong kung ayaw daw ba nitong tumira sa kanila. Si Yan Zeng ay sinabing gusto niyang manatili, ngunit may kailangan pa daw siyang gawin upang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang hinaharap. Hindi nagtagal umalis na ang binata, habang si Xiaoqi naman ay umaasa na sana magawa ng ating bida ang kanyang mga kailangan gawin. Habang nasa biyahe sinabi niya namang papunta na siya sa Dawn City, kaya naman bumulusok na din siya ng mabilis papunta sa lugar. Ang ating bida ay biglang may binalikan, at sinabing tatapusin niya na muna ang kanyang naiwan. Mula sa bangin tinitignan ni Yan Zeng ang zombie na nangbabato ng bato. Gamit ang kanyang mga sandata na nakalap simula pa noong una, ito ay kanya nang nilabas at handa nang tapusin ang zombie sa isang tira. Ang zombie ay may napansin, ganon na din ang ating bida. Ang zombie ay nakatanggap ng isang napakabilis na pag-atake. Matapos bumagsak ng zombie tinapakan niya naman ito. Ang lalaking dumating ay si Fenshan at sinabi din na isang basura ang kanyang pinabagsak na zombie dahil hindi man lang daw ito nagpakita ng magandang laban.